Ang pag-ibig ay mahahalin tulad sa kape, matamis sa simula, mapait sa gitna, at may halong pagdurusa sa huli. Ito ang kasabihang tumatak sa aking isipan sa tuwing maaalala ko ang masalimuot na karanasan sa pag-ibig. Tawagin mo na lamang ako Sir Joseph sa pangalang Edwin, 53 taong gulang, isang marino at kasalukuyang nakasampa sa isang cargo ship. Katulad sa ibang tumatangkilik sa channel na ito, ako rin ay mayroong natatanging kwento at karanasan sa nakaraan na hindi ko nananaisin pang balikan. Taong 1991, kasalukuyan akong nasa panghuli kong taon sa kolehiyo. Tubong Toledo City ako, Sir Joseph. Isang ganap na sibilisado at maunlad na lungsod na noon, ang Cebu. Maraming kolehiyo at universidad na pagpipilian doon, kaya nagpasya akong lumuwas para mag-aral. Aminado akong playboy noong kabataan. Kaliwat kanan ng babae. Ang lahat para sa akin ay parang laro lamang. Matapos kong makuha ang pakay ko sa isang babae ay agad na akong maglalaho. Ayon nga sa kasabihan, Sir Joseph, na matalino man ang matching, naiisahan din. Nangyari ang lahat ng makilala ko si Serapima. Kagaya ko estudyanteng nangungupahan sa aking tinutuluyang bahay. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay agad niyang nakuha ang aking atensyon. Maganda, kutis porselana at balingkinita ng katawan. Mga katangi ang tinataglay ng isang babae na hinahangad ng sinumang adan. Pre, nakita mo ba yung bagong lipat sa unang palapag? Tanong ko sa matalik kong kaibigan. Oo pre, grabe solid nun. Tugon naman ni Nilo. Kilala mo ko pre, alam na alam mo ang kahinaan ko. Sambit ko naman. Hoy pre, makalimang palit ka na ng babae sa loob ng isang buwan ha. Ikaw pre, darating ang panahon makakahanap ka rin ng katapat mo, kaya magsimula ka ng mag-ayos-ayos pre. May halong biro pa na sambit ni Nilo sa akin. Ay, basta pre, hindi ako papayag na may ibang makakauna sa babaeng yon. Tugon ko kay Nilo na kababakasan ng kayabangan. Bahala ka pre, basta ako, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Nasa Cebu tayo pre, hindi mo kilala ang mga taong makakasalamuha mo rito. Muling paalala pa ni Nilo. Matyaga akong inabangan si Serapima sa sala ng aming tinutuluyan para makipagkilala. Sa unang pag-uusap namin ni Serapima ay hindi umayon sa aking inaasahan. Hindi siya katulad ng ibang babae na nakilala ko. Nagpakita siya sa akin ng kagaspangan ng pakikitungo. Magandang araw, Binibini. Pagbati ko kay Serapima. Sa halip na tugunin ay pinagtaasan niya lamang ako ng kilay. Diretso niya lamang ako nilampasan at hindi man lamang ako pinaunlakan na sagutin. Ang sungit naman ito, nakikibati lang eh. Pasarin ko pa kay Serapima. Bagyang nabuhayan ako ng pag-asa nung tumigil siya sa paglalakad. Binalingan niya ako ng tingin. Obligado ba na sagutin kita? Kilala ba kita? Kausapin mo lamang ang taong kilala mo. Sa susunod na gambalain mo ako, makakatikim ka talaga sa akin. Diyan ka na nga. Masungit na tugon nito. Sa halip na madisgusto sa pakikitungo ni Serapima, mas lalong umiigting ang aking pagnanais na mapalapit sa kanya. Naniniwala ako na ang bawat babae may kanya-kanyang kahinaan na tinataglay at iyon ang kailangan kong alamin. Sa tuwing magkusang loob ako magpakitang gilas kay Serapima ay palaging nauuwi sa kanyang pagtataboy at pagsusungit. Minsan ay napahiya pa ako nang minsan ay subukan ko siyang tulungan sa pag-iigib ng tubig sa banyo. Paminsan-minsan kaming nawawalan ng supply ng tubig lalo na sa umaga na ang lahat ay nagmamadaling pumasok sa trabaho at eskwela. Sinubukan kong kuhanin ang bitbit niyang timba para ako nang sumalok ng tubig sa labasan. Mayroong balon doon na maaaring gamitin kung sakaling walang lumalabas na tubig sa linya. Sa halip na magpasalamat ay padabog niya pang inilabag ang balde at tinapunan pa ako ng matalim na tingin. Sabay mura sa akin na animoy mayroon akong malaking pagkakamali sa kanya. Pinagtitinginan na ako ng aming mga kasamahan sa paupahang iyon. Namuti ako sa sobrang kahihiyan.
Iyon ang unang pagkakataon na maranasan kong nabastos ng isang babae. Pre, pumasok ka muna. Magpalamig ka. Huwag ka nang magpaliwanag. Babae yan pre. Kahit anong gawin mo, palagi silang tama. Pagpapahinuhod pa ni Nilo sa akin. Ano ba kasing problema ng babaeng yun? Nagmamagandang loob lang naman ako. Ibang klase. Nasambit ko na lamang sa aking kaibigang si Nilo. Tuluyan nang nasira ang aking araw. Nagpalit na lamang ako ng damit para pumasok sa eskwela. Uy, pre, hindi ka na maliligo? May pagtatakang tanong ng aking kaibigan. Gawain mo naman to pre. Kung makapuno ka parang hindi mo gawain. May kasamang panunodyokong tugon sa kanya. Kalma pre, kalma. Naninibago lang ako. Sambit ni Nilo sa akin. Pasensya na pre. Sino ba naman ang hindi mawawalan ng ganang maligo kung labis na akong napahiya ng babaeng yon? Ako na naman na magiging pulutan ng mga boarders dito. May panlulumo kong tugon kay Nilo. Hindi mo lang matanggap pre na nakahanap ka ng katapat mo. Hindi umubra yung bansag sa iyong tulisan ng kababaihan. May halong pangungutyang saad pa nito. Gustuhin ko mang pumalag sa pangungutya ni Nilo sa akin. Ngunit sa kabilang banda may basehan naman ang kanyang pahayag. Sa kabila ng ginawa ni Serapina ay patuloy ako nakikisuyo sa kanya dahil mayroon akong gustong patunayan. Pagpasok ko sa eskwela nilapitan ako ni Patrick, isa sa mga kasamahan kong nangungupahan. Pre, huwag mong mamasamain ang sasabihin ko ah. Seryosong sambit niya sa akin. Pwedeng tumbukin mo na pre ang nais mong sabihin. Kababayan ko kasi si Serapina. Alam ko maaaring matawa ka sa sasabihin ko pero pinapayuhan kita pre. Na ngayon lang, lubayan mo ng Serapinang yon. Pinangingilaga ng kanyang angkan sa Siquijor. Kilala silang angkan ng mga mababagsik na mambabarang, mangkukulam at manggagaway. Seryosong pahayag ni Patrick. Huwag mo nga akong pinagloloko pre. Kung totoo ang pinagsasasabi mo, malamang matagal ng tuwid ang katawan ko na nakahiga sa kabaong. Sa dami ng babaeng napaluha ko. May kayabangang sambit ko pa kay Patrick. Bahala ka dyan pre, basta ako nag-aalala lamang ako sa'yo. Huwag mo na lamang sanang masamain. Tugon pa nito. Pasensya na pre, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan, pero salamat na rin. Saad ko naman sa kanya. Doon na natapos ang usapan namin ni Patrick tungkol sa kanyang angkan. Pinag-usapan namin ang nangyari sa aming engkwentro. Ayon nga sa hinuha ni Patrick, maaaring nasagap ni Serapina ang tungkol sa pagiging palakero ko at tulisan sa kababaihan. Ayon sa kanya'y malimit niyang naririnig yon sa kasamahan naming kababaihan doon sa tinutuluyan naming paupahan. Sinubukan kong iwaglit sa aking isipan ang pagnanais na mapalapit kay Serapina. Nadala na ako sa huling pagtatangka kong makipagmabutihan sa kanya. Nagpatuloy ang normal kong buhay sa araw-araw. Sa ikatlong baitang na ako'y nasa kolehiyo, ngunit ang patlang sa pagitan namin ni Serapina ay hindi nagbago. Halos 2 taon na rin ang nakalipas. Ganoon pa rin ang buhay ko. Papalit-palit ng babae pagkatapos kong magsawa sa kanila ay basta ko na lamang iiwan. Pre, huwag mong mamasamay ng sasabihin ko ah. Kaibigan mo ko Edwin. Matalik na kaibigan. Sa katunayan parang kapatid na nga ang ating samahan eh. Pre, magdahan-dahan ka naman sa ginagawa mong pansasamantala sa mga kababaihan. Naalala mo pa ba si Joy? Seryosong pahayag ni Nilo. Hindi naman naging kami ni Joy ha. Hindi ko siya pinilit pre. Sa katunayan, siya ang unang nagpakita ng motibo. Paliwanag ko pa. Oo pre, doon na tayo sa sinasabi mong hindi seryoso. Pero pre, napahamak si Joy dahil sa pagiging irresponsable ninyong dalawa. Sambit pa ni Nilo. Napabalikwas ako sa aking hinihigaan. Bumaba ako sa double deck naming hinihigaan para makapag-usap kami ni Nilo ng maayos. Anong nangyari kay Joy pre? Kabado ko pantanong sa kanya. Tinangka niyang mailaglag ang dinadala niyang sanggol. Ilang araw siyang hindi pumasok sa kanyang klase. Inakala ng kanyang kasamahan sa inuupahan niyang silid na masama lamang ang kanyang pakiramdam hanggang sa dumating ang punto na labis na siyang namumutla. Hindi na siya tumutugon kapag tinatanong.
Noong tanggalin ng kanyang kasama ng makapal na kumot na nakatabi sa kanyang katawan, doon na sumambulat sa kanila na siya'y dinurugo. May mga buo-buo pa siyang dinalabas. Sinubukan nilang isugod sa ospital si Joy pero hindi na siya umabot. Wala na si Joy, pre. Ikaw ang itinuturong nakabuntis sa kanya. Kilalang konserbatibong angkan ng kanyang pamilya. Kaya para mapagtakpan ng pangyayari ay minabuti na lamang nilang manahimik. Salaysay pa ni Nilo. Naramdaman ko ang labis na panlulumo dahil sa revelasyon na aking narinig. Sakaling ipinagtapat ni Joy ang kanyang pagdadalang tao sa akin, siguro na bago pa niya ang aking desisyon. Nahabag ako sa kanyang sinapit. Nararamdaman ko ang pag-usig ng aking konsensya. Pre, paano nakarating sa iyo ang impormasyon? Tanong ko naman. Akala mo kasi sa tuwing pinupukol ka ng tingin ay pawang paghanga. Ang hindi mo alam kinukutya ka na. Sa iyo ngayon nakatuon ang mata ng lahat. Sikat na sikat ka ngayon sa buong campus. Prangkang pahayag ni Nilo. Sa palagay mo, pre, makakaapekto kaya ito sa pag-aaral ko? Nag-aalalang tugon ko pa kay Nilo. Hanggat walang formal na reklamo ay wala kang dapat ipag-alala. Sa tingin ko naman ay hindi na maghahabol ang kanyang pamilya. Pre, sana simulan mo nang magbago. Matanda ka na. Ilang buhay pa bang dapat masayang para simulan mo nang mareforma ang iyong buhay? Pangangaral pa nito sa akin. Ewan ko ba, pre, sinusubukan ko naman eh. Palaging nabubuyo. Tugon ko kay Nilo. Simula nang magkausap kami ni Nilo ay nag-iba na ang aking pakiramdam sa tuwing pinagtitinginan ako ng kapwa ko mag-aaral. Pati mga guro namin ay nakikisali sa pagbulong-bulungan sa tuwing tumaraan ako. Ang ginagawa ko na lamang ay nililimitahan ng aking galaw sa aking bakanting oras. Nananatili lamang ako sa aming tambayan. Pre, kanina pa kita hinahanap. Ayaw ko naman pag-usapan natin ito sa ating tinutuluyan. Saad sa akin ni Patrick. Tungkol saan ba yan, pre? Tugon ko naman. Pre, nagmamadali ka bang matodas? Nababahalang sambit ni Patrick. Bakit ba ganyan ka magsalita, pre? Inuusugan mo na yata ako eh. Nadidismay ako namang tugon. Nag-aalala lang ako, pre. Alam mo ba, ang angkan na pinagmula ni Joy? Seryosong saad ni Patrick. Wala kaming relasyong dalawa. Ginusto naman niya na may mamagitan sa amin, pre. Pre, apo ni Tandang Hermana si Joy. Hindi ka ba nagtaka kung bakit ganoon lamang kadali sa kanilang manahimik? Pahayag pa ni Patrick. Pasensya na, pre. Hindi ko nga alam kung saan nakatira si Joy. Blanco ko sa kanyang pagkakakilanlan. Pre, makinig ka. Maaring hindi ka pa rin naniniwala sa kulam at barang pero sinasabi ko sa iyo, wala kang kawala sa bagsik ni Tandang Hermana. Si Joy, si Rapina, at ako'y magkababata. Sinabi ko na noon to sa iyo, ang totoong pagkakakilanlan ni Serapima. Mortal na magkatunggali ang kanilang angkan, nagtatagisan sa kaalaman, abilidad at kakayahan sa paggamit ng lihim na karunungang itim. Nagpapaligsahan ng kanilang pamilya kung sino ang dapat maghari sa ganoong larangan sa Siquijor. Seryosong salaysay ni Patrick. Pre, gumagamit ka ba ng droga? Ang lakas ng tama mo eh. Patawang sambit ko pa. Biro lang, pre. Hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan. Tugon ko naman. Kagaya ng sinabi ko, pre. Wala kang kawala sa bagsik ni Tandang Hermana. Sana hindi magkatotoo ang kinatatakutan ko. Basta bilin ko lang sa iyo. Sakaling may mararamdaman kang hindi normal, ilapit mo lang kay Serapina at gamitin mo si Tandang Hermana dahil sigurado kung hindi ka niya matatanggihan. Mag-iingat ka, pre. Sambit ni Patrick. Hindi na hinintay ni Patrick na sagutin ko ang kanyang huling tinuran. Umalis siyang umiiling at labis na nadismaya dahil sa pangalawang pagkakataon ay hindi ko siya pinaniwalaan. Lumaki ako sa pamilya na pawang makabagong teorya ng siyensya ang pinaniniwalaan. Sa tanang buhay ko hindi ko pa naranasang lumapit o magpatingin man lamang sa isang babaylan o albularyo. Pagkatapos ng klase ay diretso ako sa tinutuluyan ko.
Magmulang nabalitaan ko ang pagkamatay ni Joy ay hindi na ako sumama pa sa galaan. Masyado pa akong mainit sa mata ng mga taong nakakaalam ng ugnayan ko kay Joy. Pagdating ko sa aming tinutuluyan ay nadatnan kong abala ang ilang kababaihan sa pag-aaral. Kasama nila si Serapina na hindi man lamang nag-abalang balingan ako ng tingin. Papasok na ako sa aming silid nang muli ko silang tapunan ng tingin. Huling-huli ko si Serapina na nakatingin sa aking gawi. Tutuloy na sana ako sa pagpasok na magsimula siyang humakbang papalapit sa akin. Nangungusap ang kanyang tingin na may dalang kakaibang kilabot na aking nararamdaman. Pinagtitinginan na kami ng mga kapwa naming border sa paupahan. Hindi lingid sa kanilang kaalaman ang dati naming inkwentro. Sa bawat ipinupukol na tingin sa akin ni Serapina ay may kung anong takot akong nararamdaman. Kakaibang ipinapahiwatig ng kanyang tingin na tumatagos sa aking sensasyon. Lubhang na mayhasa ka. Akala mo lahat ng babae ay kasangkapan mo. Pababayaan kapag nagsawa ka na. Ngayon, natagpuan mo na ang katapat mo. Ngayon ka magyabang. Panunumbat ni Serapina sa akin. Tila isang pagbabanta o babala ang nais niyang ipahayag. Bahagya akong nakaramdam ng pagkabahala dahil sa tinagal-tagal ng panahon. Ngayon lamang ako kinausap ni Serapina. May kung ano siyang nais ipayuwatig na hindi naman niya maipahayag ng diretsyo. Pumasok na ako sa aming silid ni Nilo. Inakala kong dumating na siya. Pagkapasok ko pa lamang ay nakita ko na ang isang bulto ng nilalang na inakala kong siya. Binati ko pa siya pero wala akong nakuwang tugon. Inulit ko pa ng ilang beses ang pagsambit ng kanyang pangalan. Hindi na ako nakatiis kaya hinawakan ko siya sa balikat para hawiin paharap. Biglang nangatog ang aking tuhod. Nawalan ako ng boses sa labis na pagkasindak. Nagsitayuan ang aking balahibo at naramdaman ko na tila umurong ang aking dila sa labis na pagkasindak. Nang may masmasan na ako sa pagkatulala, ay sinimulan kong ihakbang ang aking mga paa patras. Kumaripas ako ng takbo palabas sa silid namin ni Nilo. Nagpakawala ako ng nakakatakot na hiyaw. Nagulantang ang kasamaan ko sa paupahan na kasalukuyang abala sa pag-aaral. Edwin, kumalma ka nga. Ano ba? Nag-aaral kami oh. Sinasadya mo na yata eh. Paggalit na sita ni Serapina. Pasensya na talaga. Paumanhin. Garalgal na boses ko habang humihingi ng despensa. Pre, ano bang nangyari? Usisa naman ni Patrick na bagong labas lamang sa kanilang silid. Kasunod ang kanyang kasamahan. Pre, ewan. Pero may nakakatakot na matandang hukluban sa aking silid pagpasok ko. Akala ko nga si Nilo dahil nakatalikod. Nagulantang ako sa itsura niya nung hinata ko siya paharap sa akin. Nangingitim ang gilid ng kanyang mata at labis na nangungulubot ang kanyang muka. Napakatalim na ipinupukol niyang tingin sa akin. Ewan ko pre pero mukhang totoo talaga. Nangihina akong salisay kay Patrick. Bilugan ba ang muka? Kulot ang buhok at may mumunting bukol ba sa kanyang kulubot na pisngi? Usisa pa ni Patrick muli. Oo pre, ganun nga. Tugman-tugma ang pagkakalarawan mo. May kakaibang amoy siya pre na hindi may paliwanag. Pero masakit siya sa ilong. Si Tandang Hermana. Nababahalang sambit ni Patrick. Tumayo si Serapina at humakbang papunta sa aming silid ni Nilo. Hindi na ako tumangkang pigilan siya sa kabila ng nakahihiyang amoy ng aming silid. Katulad kami ni Nilo na burara sa gamit. Sanay na kami sa ganoong pamumuhay. Napatakip ng ilong si Serapina nang tuluyan na siyang makapasok sa aming silid ni Nilo. Nagpalinga-linga siya sa paligid at mukhang nakikipagtitikan sa isang nilalang na naroroon. Sumunod na rin si Patrick sa kanya doon. Pinaupo ako ng aking kasamahan sa bahay. Kasalukuyan ako namumutla at balisang-balisa sa labis na nerbiyos. Pinapakalma nila ako at pinapainom ng maligamgam na tubig. Pagkalabas nila Patrick at Serapina sa aming silid, ay kasalukuyan silang nag-uusap. Hindi ako pinansin ni Serapina. Sa halip ay diretso siyang pumasok ng kanyang silid. Naiwan sina Patrick at Amboy sa labas para ako ay samahan. Pre, anong sabi ni Serapina?
Ayaw niyang magbitaw ng salita sa harap mo, pre. Sa akin niya isiniwalat ang lahat. Sabihin mo na lang, pre. Kahit papaano maliwanagan ako sa hindi may paliwanag na pangitaing akin na tunghayan. Astral daw, pre. Malayong pagtatawid ang ginawa ni Tandang Hermana. Naamoy ni Serapina ang bakas ng presensya ng matanda. Ano, pre? Si Tandang Hermana? Anak ng... Pre, walang kinatatakutan ng matandang yun. Sambit ni Amboy ng pinsang buo ni Patrick. Sinabi ko na nga insan dito kay Edwin. Ang tungkol sa angkan ni Joy, pero sa uli, salungat sa kanyang nakagisnan na paniniwala. Sad naman ni Patrick kay Amboy. Paring Edwin, hindi sa tinatakot kita, pre. Pero ilang kapitbahay namin mismo ang nagpatotoo sa bagsik ng matandang yon. Walang puwang ang awa sa kanyang sistema. Kapag kinantiya mo ang isa sa kanyang angkan, sigurado, isang buhay ang malalagas. Seryosong sambit ni Amboy. Sinabi ko naman, pre, na wala kaming relasyon ni Joy. Pero kung sakaling ipinagtapat niya sa akin ang kanyang pagdadalang tao, hindi naman ako ganoon kabrutal na pati ang walang kamuwang-muwang na sanggol ay idadamay ko sa aking kabulastugan. Seryoso kong sambit. Kasalukuyan kaming nag-uusap nila Patrick at Amboy nang dumating si Nilo. Humahangos pa ito sa labis na pagmamadali. Baka sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala. Pre, kumusta? Ayos ka lang ba? Nababahalang sambit ni Nilo. Sa totoo lang, pre, nangangatog pa rin ang buo kong katawan sa labis na nerbiyos. Sa buong buhay ko, hindi ko naisip na mararanasan ko ang ganoong kalubhang nakakatakot na engkwentro. Nauutal kong tugon sa kanya. Ayan na nga ba, ilang beses na ako nagpangaral sa'yo. Pre, pero lubhang tulisan ka talaga. Pangangaral muli ni Nilo. Ganoon nga, pre, sa dami ba naman ng babae dito sa syudad, bakit sa apo pa ni Tandang Hermana? Napapailing na tugon ni Patrick. May nasambit pa si Serapina. Higit sa lahat si Serapina ang nakakakilala kay Tandang Hermana. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na apo siya ng matandang mortal na kaaway ni Tandang Hermana. Sambit pa ni Amboy. Kinumpirma niyang isang paranormal na aktibidad, isang astral o pagtatawid. Kinumpirma niya rin sa akin ang presensya ni Tandang Hermana sa silid nila Edwin at Nilo. Binalaan ako ni Serapina sa posibilidad na may iginawad na orasyon, dasal o palipad hangin si Tandang Hermana kay Edwin. Nababahalang sambit pa ni Patrick. May sinabi ba siyang magiging epekto nito kay Edwin? Usisa pa ni Nilo. Sa katunayan, may isinaad siyang nakakapangilabot at nakakatakot na posibilidad na maaaring mangyari kapag totoong may naigawad kay Edwin si Tandang Hermana. Maaaring mawala sa tamang huwestyo tong si Edwin kapag nagpatuloy siyang hindi pinapatahimik na matanda. Maaaring kontrolin siya ng matanda hanggang sa mapipilitan tong si Edwin na wakasan ang kanyang buhay. At ang nakakatakot pa, ang gaway. Magkakaroon si Edwin ng karamdaman na hindi mapapaliwanag ng sino mang alagad ng medisina. Pahayag pa ni Patrick. Ako, pre, sa personal kong karanasan, kapag nahalata mo na may kakaibang iknikilo si Edwin, huwag na huwag mo siyang lulubayan. Kailangan nakatutok ang mata mo sa bawat niyang galaw. Sabihan mo lamang kami ni Patrick. Narito naman kami handang tumulong kung sakali eh. Sad naman ni Amboy. Salamat mga pare. Kahit pa paano'y nabawasan ng takot na bumabagabag sa akin. Sad ko naman sa kanila. Bago umalis ay naghabilin ng magpinsang Amboy at Patrick na huwag magatubiling katukin sila sakaling may maranasan akong hindi pangkaraniwan. Si Nilo naman ay halatang nababalisa pagsapit ng gabi. Lumatag na siya sa higaan sa mismong pintuan ng aming silid. Hinarangan niya ang pintuan para sakaling makaidlip siya at hindi ako basta-bastang makalabas. Wala naman ako nararamdaman na kakaiba sa aking pisikal na katawan. Walang kakaibang bakas na makikita sa aking balat. Hanggang sa pagtulog ay kampante akong walang mangyayari sa akin ng gabing yon. Nakatulog na ako nang muli akong malimpungatan. Sa aking panaginip ay nakita ko ang buong pangyayari kung paano wakasan ni Joy ang kanyang buhay. Napagmulatan ko ang isang pamilyar na silid.
Iyon ang silid na madalas naming pagsaluhan ni Joy ng aming mainit na pagniniig. Narinig ko ang nakakaawang hinagpis, napapadalas na paghikbi. Humahakbang ako sa banyo kung saan nagmumula ang pag-iyak. Bumulaga sa akin si Joy, namumugto ang mata sa labis na pag-iyak. Hawak-hawak niya ang isang bote na puno ng halamang ugat. Mayroon pa siyang hawak na mga tableta. Isinasabay niya iyon sa pag-inom. Sinaid ni Joy ang laman ng bote, ganoon din ang tabletang laman ng sisidlan. Gamot sa matinding pananakit ng ulo yung tableta. Pagkalipas ng maikling sandali ay namimilipit na si Joy sa matinding pananakit ng kanyang balakang at tiyan. Gumagapang siya palapit sa inodoro at doon ay nagsimula siyang dinugo. Hanggang sa tuluyan siyang manghina matapos niyang mabuhusan ng tubig ang banyo at maalis ang bakas ay doon na lang siya lumabas para humiga. Para may kubli ang kanyang matinding pagdurugoy nagtalakbong siya ng makapal na kumot. Narinig kong nagbumura siya. Ilang beses niyang sinasambit ang aking pangalan. Sinabi ni Joy na kung nagpakita lamang ako'y hindi ahantong sa ganoon, nakalunos-lunos ang kanyang naging kapalaran. Sinadya kong iwanan si Joy dahil simulat sa puli wala naman akong intensyon na siya'y ligawan. Panandali ang aliw lamang at pampalipas sa oras ang tingin ko sa kanya. Sa ilang buwan naming paulit-ulit na ginagawa yon ay tuluyan na akong nawala ng interes sa kanya. Nawala na ang umaalab na pagnanasa ako sa kanya at pananabik sa tuwing gagawin namin yon. Ni hindi ko man lamang naisip na maaaring magbunga ang aming ginawa na sana'y akong matapos magpakasarap ay bigla na lamang ako maglalaho at muling maghahanap ng panibagong kaulayaw. Sa ganun akong malalim na pag-iisip nang biglang may naaninag akong anino. Unti-unti itong lumalapit sa akin. Tuluyan nang naglaho si Joy sa aking harapan. Bigla na lamang sumulpot ang bulto ng itim na anino. Naging maliwanag ang kanyang mukha nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. Ang matandang naabutan ko sa aming silid. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Halatang galit na galit sa akin. Humahalakak pa ito ng sobrang nakakapangilabot na boses. Hinablot niya ang aking leeg. Sinakal niya ako. Sinubukan kong makawala pero lubang napakahigpit ng kanyang kapit. Nagpupumiglas ako pero lalong lumalakas ang kanyang puwersa. Ang huling narinig kong isinambit niya, "Mamatay ka na!" Nagising ako sa pagkakahawak ng aking kasamahan sa bahay. Tagaktak ang pawis. Nangihina at kinakapos ang hininga. Hinahawakan ko ang aking leeg at mayroon akong nakakapang pagkakasugat. May lumalabas pa na dugo mula sa natamo kong sugat. Si Serapina ang unang nahagip ng aking paningin. May hinahaplas siya sa akin langis sa aking noo. Pamulsuhan hanggang sa talampakan. May hawak siyang itlog na kasalukuyan niyang hinihipan sa aking noo. Panay ang bulong niya sa itlog at paulit-ulit itong hinihipan sa aking noo. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Serapina. Nananatili siyang malamig sa akin. Sinenyasan niya sina Patrick at Amboy na sumunod sa kanya na agad namang sinunod ng dalawa. Si Nilo naman ay inilalayan akong makasandal sa dingding. "Pre, anong nangyari? Ang buong akala ko'y nananaginip lang ako. Pero totoo palang nangyayari, pre. Akala ko nga katapusan ko na eh. Walang kapares ang lakas ng matandang yon." Saad ko sa kanila. "Akala nga namin, pre, hindi ka na makababalik. Nagising na lamang ako sa katok ni Serafina. Nagmamadali siya para patingnan ka sa akin. Sobrang tigas na ng katawan mo. Nangingitim ka na. Noong mahawakan ka ni Serafina, bigla ka na lamang nagpupumiglas. Kinakailangan pa naming magtulong-tulong para mapigilan ang iyong pagwawala. Malaki ang kailangan nating ipasalamat kay Serafina dahil siya ang gumawa ng paraan para makabalik ka sa tamang wisyo." Tugon ni Nilo. "May ipinakita siya sa akin, pre. Ang aktwal na kaganapan kung paano winakasan ni Joy ang kanyang buhay. Inaamin ko, pre, ang aking mga pagkakamali at tama ka sa mga pangaral mo sa akin na aking isinawalang bahala. Sa tingin ko, ito na nga ang karma sa lahat ng kabulastugan na aking pinanggagawa." Naluluwang sambit ko pa. Medyo natagalan sina Patrick at Amboy sa pakikipag-usap kay Serafina. Sa kanilang pagbabalik ay bitbit na nila ang itlog na ginamit ni Serafina na panggamot sa akin.
Nakabalot ito sa pulang tela. Inihipa nila ulit sa aking noo at agad inilabas para ilibing sa paanan ng pintuan. Ayon na rin sa panuto ni Serapina. Naiwan kaming apat sa loob ng aming silid ni Nilo. Nagsibalikan na silang lahat sa kani-kanilang silid. Sina Patrick at Amboy lamang ang pinagkakatiwalaan ni Serapina na tumugon sa nais niyang iparating sa akin. Pre, kumpirmado. May gaway na ikinabit sa iyo ang manggagaway. Pansamantala lamang ang pangontra na isinagawa ni Serapina. Pasalamat ka na lang dahil lubhang bihasa si Serapina sa pagkontra sa manggagaway. Sinubukan ni Serapina na tiisin ka at hayaang malugmok ka na lamang sa iyong kinasadlakan na suliranin. Hindi niya kinaya, kaya nang maramdaman niya na ang kalakasan ng ritual ng manggagaway, hindi na siya nagpatumpik-tumpik at nagatubiling puntahan ka para kontrahin ang isinasagawang ritual. Salaysay ni Patrick. Ibig mong sabihin pre, napansamantala lamang ang ginawang pangontra ni Serapina. Maaari pa ring mabalikan si Edwin anumang oras? Tanong pa ni Nilo. Sa pagkakaalam ko, 3 araw lamang ang maaaring itagal ng ganitong ritual. Uhukayin ng itlog sa pangatlong araw at kapag may nakitang dugo sa loob ng itlog ay kailangan lang magmadali dahil sa susunod na atake ng manggagaway ay katapusan na ang naghihintay. Nababahalang sambit ni Amboy. Gustuin ko mang sabihin na hindi ako naniniwala, pero sa lahat ng naranasan ko'y masasabi kong sapat na yun para patunayan na tama nga ang lahat ng pinaniniwalaan nyo. Ganoon na pala kalabis ang pinanggagawa ko kaya heto, pinagbabayaran ko na. Naluluha ko pang sambit. Walang paninisi o pananumbat akong narinig sa tatlo. Sa halip ay taos-puso silang sumuporta at positibong paniniwala na makakaya kong lampasan ang pagsubok na aking kinakaharap. Nagtulong-tulong ang 3 kong kasamahan para malinisan ang buong silid. Gusto man nilang samahan ako doon pero hindi nila kinaya ang kadugyutan namin ni Nilo. Humingi ako ng dispensa sa kanila at nagpahayag ng bukal sa pusong pasasalamat sa ipinamalas nilang kabutihan sa akin. Hindi ko man masyadong napagtuunan ng pansin sina Amboy at Patrick para maging matalik kaming magkaibigan katulad ni Nilo. Hindi naman iyon naging balakid para mag-alinlangan silang tumulong. Mga pre, pangako, makalampas lamang ako sa pagsubok na ito'y babawi talaga ako sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo paring Amboy. Paring Patrick, malamang punong-puno ng negatibong imahe ang siguhor pero may natatanging mga nilalang na may gininto ang puso ang naninirahan dito. Sapat ng patunay kayong 3 kasama si Serapina at iba pa ninyong kababayan rito. Saad ko naman. Sa totoo niyan pre, sinadya naming ipaalam kay Serapina ang totoo mong pagkatao at ugali. Hindi dahil para siraan ka, kundi para ilayo ka sa panganib na maaaring kahinatnatan mo kung sakaling tinalo mo si Serapina. Pero sadyang matigas ka talaga pre, nagtagumpay kaming pigilan ka sa balak mo kay Serapina. Pero doon ka naman sa mortal na katunggali ng kanilang angkan. Tugon ni Amboy. Oo hindi ka muna kumikilatis ng pakwan bago mo biyakin. Ayan, napunta ka tuloy sa may tari na lumalaban ng pabalik. Sambit naman ni Nilo. Tama na nga yan. Hayaan na muna natin makapagpahinga si paring Edwin para makabawi ng lakas. Sandali lang, kukunin ko lang ang naiwang inilanggas na halamang gamot ni Serapina bago ito magpahinga. Mabisa daw yun para mabilis na humilom ang naiwang sugat ng manggagaway dito kay paring Edwin. Magpapakulo na rin ako ng tubig para makapagkape tayong 3. Konting sakripisyo muna tayo hanggat sa hindi pa tuluyang nabubuwag ang ikinabit na gawin ni Tandang Hermana. Tugon ni Patrick. Samahan na kita insan, baka masalisihan pa tayo Sambit naman ni Amboy. Hindi na ako nakasubaybay sa buong kaganapang magdamag. Nagising na lamang ako na pagitnaan ng 3 kong mga kaibigan, sina Amboy at Patrick, ay iniharang pahalang ang kanilang katawan sa mismong pinto para sakaling maglakad ako palabas ay kanilang mararamdaman. Sa himbing ng kanilang tulog na 3 ay malamang inumaga na sila sa pagbabantay sa akin. Una kong ginising si Nilo para tanongin kung papasok pa ba ako sa klase. Napabalikwas siya ng tayo at agad niyugyug ang 2 para gisingin. Magkaklase kaming 3 ni Nilo at Patrick. Nauna lamang kami ng 1 taon kay Amboy ng kaparehong kurso.
Panayan lagok ng dalawa kong kaibigan ng kape habang kami ay nasa klase. Ramdam na ramdam ko ang kanilang simpatya at tiyaga sa akin. Mayat may kinakamusta nila ang aking nararamdaman kapag may nagtatanong sa aking sugat sa leeg. Ang palagi kong tugon may nakaaway ako sa amin noong nakaraang gabi. Si Amboy naman ay sumasaglit sa daanan ko para kamustahin. Pagka-uwi sa aming tinutuluyan nadatnan kong nag-aaral sina Serafina at ang kanyang mga kaibigan. Nilakasan ko ang aking loob para magpasalamat sa kanila, lalong-lalo na kay Serafina. Hindi na baling wala akong makuwang tugon, ang importante na kapagpasalamat ako. Pasensya na sa abala. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Serafina. Maaring hindi naging maganda ang una nating pagkikita pero maniwala ka man sa hindi, labis ko yung pinagsisisihan. Siguro ito na nga ang pamamaraan ng kapalaran para iparamdam sa akin ng lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Batid kong walang kasiguraduhan ng aking pakikipagtuos sa kalaban na ito na hindi ko naman nakikita. Pero sana mapatawad niyo ako. Naluluhang sad ko pa sa kanila. Hindi naman ako nabigo dahil naging positibo ang tugon ng mga kaibigan ni Serafina. Nanatiling tahimik si Serafina. Nakikinig pero walang pinapakitang emosyon. Tinatantya niya kung may sinseridad ba ang aking sinasambit. Nagpaalam na ako matapos kong magpasalamat. Buong suporta naman ang ipinakita ng tatlo kong kaibigan. Nagboluntaryo akong bumili ng aming hapunan para kahit nasa simpleng pamamaraan ay maipahayag ko ang aking pasasalamat sa kanilang tatlo. Pagkatapos naming maghapunan ay ginawa na naming apat ang aming gawain sa eskwela bago matulog. Ang kanilang intensyon ay nakatuon sa akin. Ramdam na ramdam ko yon. Dahil masyadong napuyat ang tatlo kong kaibigan sa nakaraang gabi, kaya maaga silang nakatulog. Himbing na himbing sila sa pagtulog. Mababa ka sa kanilang malalim na paghilik. Bandang kalagitnaan ng gabi ay nakaramdam ako ng tila ba mayroong bumubulong sa akin. Tuluyan na akong nawalan ng kontrol sa aking sarili. Hindi ko nabatid ang sumunod na nangyari. Nagising na lamang akong kasalukuyang silang nagkakagulo. Hinagilap ng aking paningin si Nilo pero hindi ko siya matagpuan. Si Amboy na lamang ang aking nakikita. Niyayakap niya ako para hindi makagalaw. Mayroong nakahawak sa aking kamay at paa ng maigpit. Sa huli kong naaalala mayroong bumubulong sa akin na sakalin ko si Nilo. Pare, asaan si Nilo? Pare, anong ginagawa ko? Naluluhang usisa ako kay Amboy. Pare, isinugod sa ospital si Nilo. Nawalan siya ng malay sa higpit ng pagkakasakal mo. Mabuti na lamang naabot niya si Patrick. Nagawa niyang gisingin. Siguro kung nagkataon natuluyan mo siya, pre. Saad ni Amboy. Natutup ko ang aking noo. Pinagsusuntok ko ang aking ulo. Munti ko nang mapas lang ang aking kaibigan. Kaya naman napahagulgol na lamang ako ng iyak sa labis na panlulumo. Si Serafina naman ay nanatili lamang na nakatitig sa akin. Kinakalkula ang aking reaksyon. Nakikita ko ang paghahabag sa kanyang mga mata. Pare, patawad. Hindi ko alam ang sumunod na nangyari. Nabigo yata akong kontrolin ang aking sarili. Naging mahina ako hanggang sa tuluyan nang nagwagi silang makontrol ang aking sarili. Paliwanag ko pa. Patibong, nabigo silang paslangin ka. Kaya sinubukan nilang gumawa ng krimen para makulong ka. Tutulungan kita, Edwin, pero ipangako mong magbabago ka na. Babae rin ako, Edwin. Sa tingin mo sang-ayon ako sa pinaggagawa mo. Kalapas tanganan. Ilagay man ako sa kanilang posisyon. Malamang mas karumal-dumal pa ang aking gagawin sa iyo. Pangaral ni Serafina. Pangako, Serafina. Magbabago na ako. Pinagsisisihan ko ng mga nagawa kong mali. Patawad. Naluluha akong tugon. Kinargano ko ni Serafina ng orasyon, dasal at pamuder sa ritual. Ayon sa kanya pang depensa lamang ang mga yon. Ipinahukay niya ang pangontra na ginawa niya. Lahat kami ay nagimbal sa imahe ng itlog na kanyang ginamit. Naging kulay itim ito kahit siya'y bigla ang mababakasan ng takot sa nangyari. Binasag niya ang itlog,
Lahat kami napatakip ng ilong. Biglang umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. Para bang pinaglipasan ito ng mahabang panahon. Amboy, magmadali ka. Samahan mo kami. Luluwas tayo. Sasadyain natin ang aking angkan sa sikihor bago pa mahuli ang lahat. Ito'y panggagaway sa pamamaraang paktol. Hindi ko na makakayanang kontrolin ito. Tanging may malalim na kaalaman lamang sa lihim na karunungan ang may kakayahang masalungat ang ganitong sumpa. Saad ni Serafina. Agad umalis si Amboy para ipaalam kay Patrick na kasalukuyang nasa ospital ang desisyon ni Serafina. Siya ang naiwan kay Nilo para samahan ito sa ospital. Hinihintay lamang nilang tuluyan itong makabawi ng lakas. Hindi naman ganoon kaseryoso ang kanyang lagay. Nawalan siya ng malay dahil sa pagkakasakal ko sa kanya. Hindi tumagal ay nakabalik din si Amboy. Kasama niya si Patrick at Nilo. Mabuti na ang lagay ni Nilo at nakangiti na ito. Pare, patawarin mo ko. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Wala ako sa tamang pag-iisip na maganap ang pagkasakal sa iyo. May ibang nilalang na kumokontrol sa akin. Alam ng Diyos yun, pre. Hindi ko yun sinasadya. Ano ka ba, pre? Buhay pa naman ako. Alam kong hindi mo naman sinasadya yun. Pasalamat na lang tayo at hindi ako natuluyan dahil malamang nasa kulungan ka na ngayon. Pabirong tugon naman ni Nilo. Tayo na. Mahalaga ang bawat segundo. Naghahabol tayo ng oras. Kailangang makarating tayo ng sikihor bago pa humina ang iginawad kong pamuder kay Edwin. Pahayag ni Serafina. Labis-labis ang pasasalamat ko sa aking mga kaibigan at kay Serafina dahil hindi sila nagkatubiling tulungan ako sa kabila ng mga nagawa ko sa nakaraan. Inaamin kong nagkamali ako at bagay lamang sa akin na maparusahan ng ganoon. Ang tanong ko lamang sa aking sarili kung tama bang pangunahan nilang parusahan ako sa pamamagitan ng pagkitil sa aking buhay. Aamin akong tulisan ako sa babae pero hindi ko naman nanaisin na magbuwis ng buhay para lamang sa aking kabulastugan. Malamang maaaring hindi ko magampanan ng pagiging ganap na mister ko kay Joy pero hindi iyon sapat na dahilan para talikuran ko ang aking responsibilidad sa bata. Hinusgahan ako ni Joy. Pinangunahan niya ang aking desisyon o ganun ka-inutil ang tingin ni Joy sa akin. Pare, magpakatatag ka. Ayon kay Serafina, makadarama ka ng labis na panghihina sa oras na makatawid tayo ng dagat. Huwag kang mag-alala, pre. Andito kami. Makakarating tayo sa lugar nila, Serafina. Tiwala lang. Makakayanan mo ang lahat ng ito. Saad ni Nilo. Mga pre, ano man ang kahinatnatan nito, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Hindi ko malilimutan ang kabutihan nyo, mga kaibigan. Salamat. Taos-pusong pasasalamat ko. Pare, positibo lang. Huwag kang mag-isip ng negatibong bagay. Lalong lalapit ang kapahamakan. Mag-isip ka ng mga bagay na magpapakatatag sa iyo. Mga pangarap mo, pamilya, at diba, babawi ka pa sa amin. Akala mo nalilimutan ko. Natatawang sambit ni Patrick. Nag-arkila na kami ng malaking bangka para maghatid sa amin. Oras ang aming pinangahabol. Kailangan na makarating kami agad-agad sa lugar ni na Serafina. Tugma ang isinaad ni Serafina habang naglalayag ang bangkang aming sinasakyan ay nagsimula na akong magsuka. Hindi magkanda o gaga si Serafina sa pagtugon sa aking nararamdaman. Kinakapos ako ng hininga. Napakasakit ng aking ulo na tila pinipiga. Ang aking tiyan ay para bang kinakalikot ng punyal sa hapdi. Namimilipit na ako sa sakit. Manong, wala na bang ibibilis yan? Tanong ni Amboy sa pahinante ng bangka. Itinodo ng bangkero ang bilis ng bangka. Humahagibis na ito sa takbo habang ako'y kasalukuyang nagdidilim ang paningin. Ang huling natatandaan ko lamang ay bigla akong nagsuka ng sariwang dugo. Iyon ang huling bagay na aking naaalala. Tuluyan na ako nagparaya. Nawalan na ako ng ulirat. Akala ko iyon ang huling sandali ng aking buhay. Hindi mailalarawan ang sakit na aking nararamdaman. Hindi mahalin tulad sa anumang sakit na aking naramdaman sa buong buhay ko. Nagising na lamang ako sa upuang umba-umba at iyong upuang kalimitang ginagamit ng matatanda. Mukha ng balbasaradong matanda
ang lalaki na bumungad sa akin. Kasalukuyan siyang may hawak na mga talisman at medalyon. May isinasambit siyang dasal na Latin. Nanunuot sa kaibuturan ng aking sistema ang bawat salita na kanyang binibigkas. May kung anong mahika ito na nakapagbibigay sa akin ng lakas. "Tandang Goryo, gising na po siya," saad ni Amboy sa balbasaradong matanda. "Hayaan niyo lamang siyang magpahinga. Labis na pinsala ang kanyang natamo nang sinubukan niyo siyang ilayo sa gaway na ikinabit sa kanya. Mabuti na lamang malakas ang pamuder na iginawad ni Serapina, kaya nagawa nitong panghawakan ng gahiblang hininga sa kanyang katawan. Siguro, kung nahuli pa kayo ng kaunti, ay tuluyan na siyang nabawian ng buhay. Masyado kang mapalad, iho. Ipinaglihi ka yata sa pusa." Seryosong sambit ng matanda. "Ganyan talaga kapag masamang damo na. Matagal mamatay." Pabirong sambit naman ni Patrick. "Bueno, ayos na siya sa pansamantala. Uuwi na muna ako. Pakisabi na lamang kay Serapina na siya na ang bahalang magkumbinsi kay Tandang Hermano na gamutin ang batang ito. Siya naman ang paboritong apo. Baka makumbinsi siya. Hindi ito ordinaryong gaway lamang. Isa itong gaway sa paktol. Tanging may malakas na kaalaman at bihasa sa paggamit ng lihim na karunungan ang makakapagbaliktad sa ritual." Sambit ng matandang si Goryo na kapatid ng lolo Hermano ni Serapina. Bahagyang nakakabawi na ako ng lakas. Nagagawa ko ng makaupo ng walang nag-aalalay sa akin. Nananatili pa rin ang aking mga kaibigan sa aking tabi. Kanina pa bumalik ang aking kamalayan pero sinadya kong manatiling nakapikit at magkunwaring walang mali para marinig ko ang kanilang mahinang pag-uusap ng aking tatlong kaibigan. Nag-aalangan silang tatlo na manatili sa bahay ni Serapina. Baka magalit ang kanyang angkan sa pagpapapasok ng tagalabas. Nanatiling pribado at mailap ang angkan ni Serapina sa kasalukuyan. Malamang ganito ang kanilang pamamaraan para makaiwas sa mapanghusgang lipunan. Marami pa silang tatlo na agam-agam at pagdadalawang isip kung mananatili doon o umuwi na lamang. Malapit lang naman ang sa kanila at kung sakali na gustuhin nilang umuwi, ay ilang hakbang na lamang sa kanila na. Nakadepende ang kanilang desisyon sa makakabuti sa akin. Sakaling napagpasya nilang umatras, ay para na rin tinanggap nila ang aking kamatayan. Sa kabila ng takot at pangamba sa kanilang kaligtasan, mas pinili nilang manatili at makipagsapalaran alang-alang sa aking kapakanan. Napilitan ako magmulat ng aking mata. Bahagya kong iniangat ang aking balakang para makaupo. Biglang nagtipon-tipon ng matatanda at may edad sa bakuran ng bahay ni Serapina. Napagitna nila sa unahan ng lalaking may kaidaran na sa akin tansiya'y masyado ng matanda. Sa kabila ng kanyang edad, nananatili itong maliksing gumalaw at nangungusap ang kanyang mga mata habang palipat-lipat ang kanyang paningin sa aming magkakaibigan. "Magandang araw, Tatang Hermano." Sabay-sabay na sambit ng aking tatlong kaibigan. "Magandang araw po." Mahinang sambit ko naman. Napatigil ako sa pagsasalita nang iniangat ng Tandang Hermano ang kanyang kamay. Tanda na gusto niya akong pigilan sa aking pagsasalita. Malamang nabatid niyang labis ako nahihirapan sa aking pakiramdam. "Kayong tatlo'y pamilyar sa akin, pero ang isang ito, sigurado akong dayo ka." Seryosong sambit ng matanda. Sinubukan pang pigilan si Tandang Hermano ng kanyang dalawang kasamahan na matanda rin. Sumenya si Tandang Hermano na hayaan siya. Humakmak si Tandang Hermano papunta sa aking pwesto. Napasigaw ako sa labis na sakit nang hawakan niya ang aking tiyan sa may bandang puson. "Napakatatag mo, iho. Nagawa mong manatiling buhay sa kabila ng nakamamatay na gaway na ikinabit sa iyo. Masyado nang malaki ang pinsala sa iyong katawan. Tanging ang natatanging ritual na lamang ang pwedeng makaligtas sa iyo. Dalhin niyo siya pa uwi. Wala kayong mapapala na tulong sa akin. Hindi ko alam ang dahilan ng aking apo kung bakit kailangan niyang ibuhos ang kanyang kaalaman
para mapanghawakan lamang ang gahiblang pag-asa na iyong kaligtasan. Diretsahang pahayag ni Tandang Hermano. Natulala ako sa sinambit ng matanda. Huli na pala ang lahat. Aaminin kong labis na panlulumo ang aking nadarama, pero sa kaibuturan ng aking puso, naging bukas na ako sa posibilidad ng kabiguan. Nagsimula nang mag-iyakan ang aking 3 kaibigan matapos nilang marinig buwat kay Tandang Hermano na wala ng pag-asa para mapalaya ako sa sumpa na nakamamatay ng panggagaway. Lalong-lalo na si Nilo na parang magkapatid na ang aming turingan. Sinubukan kong ibuka ang aking bibig pero walang boses na lumalabas. Tanging hinagpis at pagpatak ng aking luha ang daan para maihayag ko ang aking nararamdaman. Nagsitalikuran na ang lahat para bumalik sa kanilang pinanggalingan nang biglang lumabas si Serapina para pigilan si Tandang Hermano sa pag-alis. "Lolo, saglit, sandali lang." Pag-awat pa ni Serapina, lumingon ang lahat sa sigaw ni Serapina. Napilitan si Tandang Hermano na bumalik para pakinggan ang kanyang apo. "Lolo, tulungan mo po siya. Pinapangako ko, payag na akong humalili sa iyong katayuan. Mag-iensayo ako. Papayag akong manatili rito para matutunan ko ang lahat. Lolo, pagalingin mo lang po si Edwin." Pagmamakaawa ni Serapina. "Hindi ganoon kadali ang lahat, apo. Bigyan mo ako ng dahilan. Bakit kailangan kong itaya ang lahat para lamang masagip ang lalaking ito?" Seryosong sambit pa ng matanda. Saglit na tumahimik si Serapina. Naghahagilap sa kanyang may tutugon. Nababanaag ko sa kanyang mga mata ang labis na pag-aalinlangan. "Lo, ang mortal mong katunggali ang may kagagawan nito kay Edwin. Nararapat lang na ipakita mo kay Tandang Hermana na kailangan niyang kumilala nang nakatataas sa kanya." Medyo alanganing sambit ni Serapina. "Personal ang away namin sa pagitan namin ni Hermana. Sigurado akong may sapat siyang dahilan para gawin to." Sabay-sabay na sumabat ang matandang kasapi ng angkan ni Serapina na sang-ayon sila sa pasya ni Tandang Hermano. Tinapos ni Tandang Hermano ang pag-uusap at muling tumalikod silang lahat at humakbang paalis. Ako naman ay tuluyang pumikit. Hinihintay ko na lamang ang aking oras ng katapusan. Nararamdaman ko ng bahagyang paghina ng aking puso. Nakikita ko na ang aking yumaong lolo't lola. Nakatingin lamang sila sa akin. Mababakas ang pagkahabag sa kanilang mga mata. Naririnig ko ang pagtawag ni na Amboy, Patrick at Nilo, pero masyado na akong mahina para sila'y tugunin. Tuluyan na akong nawalan ng pag-asa. Nagdasal ako para humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Naisip ko ang aking magulang, kapatid, na walang kaalam-alam sa aking kalagayan. Nararamdaman ko ang pagpatak ng aking luha. Naririnig ko rin ang pagtangis ng aking kaibigan. Hanggang sa marinig ko ang muling pagsigaw ni Serapina. "Lo, mahal ko siya. Matitiis mo bang habang buhay akong miserable dahil sa pagkawala ng lalaking lubos kong iniibig? Sinusumpa ko, Lo. Tanging si Edwin lamang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nanaisin mo bang maputol sa akin ang pamumuno na matagal nang pinanghahawakan ng ating pamilya?" Matapang na pahayag ni Serapina. "Sagrado ang pangako, Serapina. Siguraduhin mong matutupad ang iyong sinaad." Sabay hawak ni Tandang Hermano ng kanyang tungkod. Sabay malakas na itinulos sa lupa pagkatapos ay inapakan ito ng ilang beses. Nilapitan ako ni Tandang Hermano at binulungan ng kakaibang orasyon. Naramdaman ko na parang hinahagod ng matinding init ang buo kong katawan. Ang init na hindi nakakatupok, sa halip ay nakakapagpabalik ng aking lakas at tila nagpapahilom sa aking karamdaman. Kinargahan ako ni Tandang Hermano ng pinakamalakas na orasyong pampoder para makontra ang mapaminsalang panggagaway sa paktol na ginawa ni Tandang Hermana. "Iho, akala mo'y hindi ko alam. Ikaw ang may kagagawan sa pagkamatay ng apo ni Hermana. Sa totoo lang, galit ako sa iyo. Labas ang mga inapo sa away namin ni Hermana na aking kakambal. Ngayon pa lang ay binabalaan na kita.
Kay laking sakripisyo ang ginawa naming magpamilya para lamang mailigtas ka sa kamatayan. Huwag na huwag mong lolokohin ang apo ko dahil ako mismo ang magdadala sa iyo sa hukay. Babala ni Tandang Hermano sa akin. Ano po? Kakambal mo si Tandang Hermana? May sasabihin pa sana si Amboy pero siniko na siya ni Patrick dahil sa kanyang katabilan. Hayaan mo siyang magsalita, iho. Wala kayong dapat na ikatakot dahil nagtatanong lang naman siya. Kung gayon, Tandang Hermano, paano kayo humantong sa pagiging mortal na magkaaway ni Tandang Hermana? Karaniwan sa magkapatid na kambal ay espesyal ang turingan. Usisa ni Patrick. Ganid ang aking kakambal sa kaalaman at kapangyarihan. Sa pilitin niyang ninakaw ang libretang itim na matagal nang ipinagbabawal gamitin. Ang buong akala niya ay pwede na siyang mamuno kapag nakuha niya yon. Ang hindi niya alam, matagal ko nang memoryado ang nilalaman nitong malalakas na dasal, orasyon at ritual. Bata pa lang ako sinanay na akong mamuno sa aking angkan. Biyasa ako sa lahat ng uri ng karga, pamoder at ritual na may kaugnayan sa lihim na karunungan. Kaya ganoon na lamang ang aking pagkadismaya ng mabatid kong nag-aalanga si Serapina na tanggapin ang responsibilidad na pinangahawakan ng aming pamilya sa mahabang panahon. Pahayag ni Tandang Hermano. Mawalang galang na po pero naguguluhan po ako. Ibig sabihin, si Serapina ang kaisa-isang mong apo, Tandang Hermano? Tanong pa ni Patrick. Siya lang ang nag-iisa kong apo. Ang kanyang ama lamang ang nakapag-asawa. Ang kanyang mga tiyahin ay pawang walang ganang magpamilya. Mahalaga para sa akin ang nakataya rito. Gagawin ko ang lahat para may sakatuparan ng kanyang ipinangako. Hindi ko siya bibiguin. Garantiya ni Tandang Hermano. Sakaling hindi makapag-asawa si Serapina, ano pong mangyayari, Tandang Hermano? Tanong pa ni Amboy. Mapupunta kay Hermana ang kontrol sa pagpapasya. Hawak niya na ngayon ang libretang itim ng aming angkan, kaya ganoong kalakas ang kanyang loob. Saad ni Tandang Hermano. Sa kabila ng kawalan ng kakayahan ko na tumugon, ay sumabat ako sa kanilang usapan. Naging klaro naman sa akin ang lahat. Apo ni Tandang Hermano si Joy dahil kakambal niya si Tandang Hermana. Nawala na ang mga aninong nakapalibot sa akin. Malamang sila ang aking mga sundo. Naalala ko ang kasabihan ng matanda na umano sa ating kamatayan ay pawang malalapit na kamag-anak ang susundo sa atin. Nakita ko ang aking mga lolo't lola sa magulang. Muntik na ako madala sa purgatorio o mundo ng mga patay. Naramdaman ko ang marahang pagbuhat sa akin ni na Amboy, Patrick at Nilo. Pinagtulungan nila akong buhatin para maipasok sa loob ng bahay ni Serapina. Ipinatong nila ako sa papag na sinapinan ng banig na gawa sa hinabing dahon ng pandan. Hawakan niyo siya ng maigi. Magpupumiglas siya sa sobrang sakit. Utos ni Tandang Hermano sa aking kaibigan. Hinawakan nila ako sa kamay at paa. Nararamdaman ko ang paghigpit ng kanilang paghawak. Napalahaw ako sa sobrang sakit hanggang sa nawalan ako ng boses. Parang dinudukot ang aking kaluluwa sa sobrang sakit. Halos panawan na ako ng ulirat. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata ay may nakikita akong nilalang. Nagimbal ako ng tuluyang mawala ang usok na nakatabing sa kanyang buka. Tumambad sa aking harapan ang kulubot na mukha ni Tandang Hermana. Umuusal siya ng sobrang tinis na orasyon. Nakakakilabot na pagsumamo. Naramdaman kong may umakap sa aking likuran. Ipinaling niya ang aking ulo sa kanyang dibdib. Hinaplos-haplos niya ang aking buhok. Patuloy lamang si Tandang Hermano sa kanyang ginagawa at nararamdaman kong parang pumapasok ang kanyang kamay sa loob ng aking sikmura. Naramdaman kong parang may kinuha siya sa aking puson. Sa aking isipan, nakita ko ang pakikipagtuos ni Tandang Hermana sa panggagamot ng kanyang kakambal. May lumalabas na kulay itim na usok sa kanyang katawan hanggang unti-unting nagkakaroon ng figura ang anino. Nag-anyong mga bungo ang mga ito.
Naririnig ko na lamang ang biglaang pagsalita ni Tandang Hermano. "Ipatawag niyo ang aking kapatid. Dali!" Agad namang sumulpot si Tandang Goryo na kasalukuyang naroon sa labas. "Goryo, ibang klase. Sinilyohan ni Hermana ng paktol ang gaway na kanyang iginawad. Ginawa niya yun para magagawa niyang makipagtuos sakaling may tumangkang bumaligtad ng gaway." Nababahalang sambit ni Tandang Hermano. "Pambihira, ang lakas nga, Hermano. Hindi tumatalab ang pananggang ibinuon mo sa kanyang katawan. Kahit pa paano, magagawa nitong pagalingin ang matinding pinsala ng gaway sa kanyang katawan." Namamanghang saad pa ni Goryo. Mukhang bihasa na talaga si Hermana sa paggamit ng nakamamatay na paktol sa bungo. Nagawa pa niyang pagsamahin ito sa gaway na kanyang kabisado. Sambit ni Tandang Hermano. Sa aking isipan ay nakikita ko si Tandang Hermana na kasalukuyang nakapikit at nakatuon ang kanyang buong atensyon sa ginagawa. Napataras ako nang tuluyan siyang magmulat ng kanyang paningin. Biglang nagkaroon siya ng hawak-hawak na ulong pugot. Labis na takot ang aking nararamdaman nang tumambad sa akin ng pamilyar na figura. Ang ulong hawak-hawak niya ay pagmamay-ari ni Joy, ang kanyang apo na nagpakatiwakal dahil sa akin. Sumigaw si Tandang Hermana. Umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa aking isipan. Ikaw ang nag-udyok sa aking apo na magpakamatay. Walang kapatawaran ng iyong ginawa, Edwin. Isasama kita sa hukay ng aking apo." Umigting ang galit na mababanaag sa mukha ni Tandang Hermana. Tumatangis ang kanyang hangarin na may paghiganti ang kanyang apo. Sinubukan kong magmakaawa sa kanya na tigilan na ang ginagawa niyang pagpapahirap sa akin. Humahalakak lamang si Tandang Hermana. Madiin ang kanyang pahayag na tanging buhay ko lamang ang makatatapos ng lahat ng ito. Hindi na paghihiganti ang ipinaglalaban ni Hermana. Ginamit niya ang bungo ng sariling apo para maisakatuparan ng ritual ng paktol. Isa sa pinakamalakas na karga sa paktol, ang bungo ng taong nagpakatiwakal, lalo na ang kanyang apo na mayroong nilalang na dinadala bago ito mawala. Dobling lakas ng paktol ang kanyang magagawa. Kaya pala ang lakas ng loob niya para salungatin ang panggagamot mo, Hermano. Saad naman ni Goryo. May gusto siyang patunayan, kaya niya ito ginagawa. Ibibigay natin ang laban na hinahanap niya. Ilabas ang gamit ko sa pagsasagawa ng paktol. Utos ni Tandang Hermano sa kanyang kaanak. Agad inilabas ang bungo na ayon kay Tandang Hermano ay pamana pa ng kanyang ninuno. Kargado ito ng iba't ibang dasal, orasyon at basbas. Ilang henerasyon pa nila ang nagpasalin-salin bago iyon mapunta sa kanya. Naramdaman ko na lamang ang biglaang pag-abdi ng aking pamulsuan. Ginamit ni Tandang Hermano ang aking dugo para malabanan ang ginagawang ritual ng kanyang kakambal. Nararamdaman kong wala na akong lakas. Nagpaubaya na lamang ako sa kanilang ginagawa. Parang may kung anong puwersa ang humahawak sa aking buhay. Malamang sa ganoong kalagayan na ako bumigay. Nawalan na ako ng hininga. Ang nararamdaman ko na lamang ay hindi ako humihinga at nananatili akong buhay. Malamang ay epekto iyon ng panagang o panagang na ibinaon ni Tandang Hermano sa aking katawan. Narinig ko na lamang ang walang habas na pag-usal ng orasyon ni Tandang Hermano at Tandang Goryo. Si Serapina naman ay naririnig kong may sariling ginagawang panggagamot sa akin. Ginagawa niya yon para mabigyan ako ng lakas. Ibinuhos niya ang kanyang buong kaalaman para mapalakas ang aking katawan. Nakita ko sa aking isipan na lalong dumami ang mga aninong itim na pumapalibot kay Tandang Hermana. Nakikita kong parang umaangat na siya sa lupa. Nakapatong siya sa aninong hugis bungo. Wala na akong magagawa. Masyadong malakas si Hermana. Aaminin ko man, sa hindi sadyang napantayan na niya ang aking galing. Labis na siyang naging bihasa sa paggamit ng lihim na karunungan. Mayroong kaalaman na batid kung kailanman ay hindi niya gugustuhing matutunan. Makahulog ang saad ni Tandang Hermano. Nakikita kong humahalakak si Tandang Hermana
Ipinagbubunyi na niya ang kanyang tagumpay. Ang buong akala niya tuluyan ng natalo si Tandang Hermano. Ang hindi niya alam ay mayroong inihahandang patibong si Tandang Hermano para sa kanyang kakambal. Gagawin ko ang lahat ng ito para sa iyo, Serapina. Ayaw kong maranasan mo ang kabiguan. Pangahawakan ko ang sinabi mo. Ang seremonya ng pakikipagkasundo'y mahalin tulad sa tuluyang pagretiro sa katungkulan. Ang sandugong ritual ay pagtalikod sa kakayahan ng isang mangkukulam, mambabarang o manggagaway. Magbibigay daan ito para sa isang natatanging kahilingan. Isang dakilang sakripisyo para sa tulad nating nasanay gumamit ng lihim na karunungan. Ito na ang huling paraan para mapawalang bisa at mabaligtad ang panggagaway na ginamitan ng paktol sa bungo. Sambit ni Tandang Hermano. Handa ka na bang talikuran ng iyong katayuan, Hermano? Batid mo hindi na mababaligtad ang ritual sakaling natapos mo na. Tuluyan kang mawawala ng kakayahan. Saad ni Tandang Goryo. Matanda na ako, Goryo. Napapanahon na para talikuran ko na ang ganitong gawain. Musmus pa lamang ako'y sinanay na akong gumanap ng ganitong gawain. Malamang ay tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para sa huling yugto ng aking buhay ay maranasan ko man lamang makapamuhay ng normal. Sambit ni Tandang Hermano. Bueno, kung buo na ang iyong pasya, sisimulan na natin ang ritual. Alam mo na maaaring ikamatay mo ang ritual. Marami karaniwan na mambabarang at mangkukulam na sumubok sa ritual pero nabigo silang mabuhay pagkatapos. Tiwala naman ako sa iyo, Hermano, na makakaya mong malampasan ang ritual. Nakagisnan kang pinakamalakas sa ating lipi. Saad naman ni Tandang Goryo. Sakaling hindi ko malampasan ang ritual, buo ang tiwala kong pangangatawanan ni Serapina ang kanyang itinagna. Ikakasal siya pagkatapos ng ritual at mananatili sila rito para gampanan ng naiwan kong tungkulin. Saad ni Tandang Hermano. Klaro kong naririnig ang lahat. Ipinangako kong tutuparin ang kahilingan ng matanda sakaling malampasan ko ang malaking dagok na iyon sa aking buhay. Matutupad lahat ng ipinangako ko, Lo. Naluluwang sambit pa ni Serapina. Batid kong labis akong kinasusuklaman ni Serapina. Isang napakalaking sakripisyo ang kanyang gagawin. Sariling kalayaan, kaligayahan at pangarap ang kanyang papakawalan para lamang mailigtas ako sa sumpa ng manggagaway. Sinimulan ni Tandang Hermano at Tandang Goryo ang ritual na tinatawag nilang pakikipagsundo o sandugong ritual sa gabay. Sariling tugon ni Tandang Hermano ang kanyang gagamitin para may sagawa ang sandugong ritual. Makikipagkasundo siya sa kanyang gabay na alagad ng dilim kapalit ang isang kahilingan. Maaaring pagpapaubaya na rin ito sa sariling kaluluwa sa gabay na alagad ng dilim. Umusal si Tandang Hermano ng kakaibang dasal na masyadong nakakapanindig balahibo. Nagsimulang umihip ang lubang nakakapanayong balahibo ko sa simoy ng hangin. Nagsimulang kumalat sa buong paligid na nakakasulasok na amoy. Nakikita ko rin ang presensya ng kulay itim na usok sa buong paligid. Nagagawang makipag-usap ni Tandang Hermano sa aninong may sungay hanggang sa iniabot ni Tandang Goryo sa kapatid ang matalas na punyal. Pinatakan niya ng sariling dugo ang bungo sa kanyang harapan na gamit niya sa ritual na paktol sa bungo. Ang aninong itim ay biglang hinigop ng bungo. Nakita ko na lamang na biglang sumulpot ito sa harapan ni Tandang Hermana. Biglang nalusaw ang nakapalibot sa kanyang mga anino hanggang sa ulo ni Joy ay naging alikabok. Napatras si Tandang Hermana. Namimilipit siya sa sakit. Nararamdaman niya ang ginawa niyang parusa sa akin. Ako naman ay biglang umaliwala sa pakiramdam. Biglang naglaho ang sakit na aking nararamdaman. Nagagawa ko na ring imulat ang aking mga mata. Nakatitig lang sa akin si Serapina at dahan-dahan kong inaabot ang kanyang kamay at pinipisil-pisil ito. Tumulo ang luha ko sa labis na kalungkutan.
Napakaraming kailangang magsakripisyo para lamang ako ay mailigtas. Nang makita ni Serapina ang aking luha sa mga mata ay lalong humigpit ang kanyang yakap sa akin. Naramdaman kong walang pagsisisi o panghihinayang sa desisyon na kanyang ginawa. Si Tandang Hermano naman ay biglang napaupo sa sahig. Mabuti na lamang ay naging maaga pang kanyang kaanak at agad siyang nasalo. Labis ang kanyang panghihina kaya agad siyang pinagtulungang buhatin para ihiga sa papag. Nagtagumpay si Hermano. Nagawa niyang makipagkasundo sa kanyang gabay. Nabaligtad ang ritual. Payag ni Tandang Goryo. Pagkalipas lamang ng ilang minuto ay nagsimula ng manumbalik ang aking lakas. Nagagawa ko ng ihakbang ang aking paa sa tulong na rin ng 3 kong kaibigan. Si Tandang Hermano naman ay ligtas na sa kapahamakan. Kailangan lamang niya ng sapat na pahinga para muling lumakas. Si Tandang Goryo naman ay mayat mayang sumisilip sa labasan na tila ba mayroong hinihintay na darating. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nagsimulang dumami ang tao sa labas ng bakuran ni Serapina. Nandito na ang angkan ni Tandang Hermana. Batid ko ang kanilang sadya. Tinamaan ng sariling sumpa si Hermana at tanging kaming magkapatid lamang ang may sapat na kaalaman para mabaligtad ang sumpa. Saad ni Tandang Goryo. Goryo, iligtas mo si Hermana. Isang tabi na lamang muna natin ang personal na galit. Magkakapatid tayo, hindi iyon mababago. Saad ni Tandang Hermano na hirap sa pagsasalita. Hindi nagkamali si Tandang Goryo. Naroon ang kaanak ni Tandang Hermana para magmakaawa na tulungan itong malabanan ng sariling sumpa. Nilatagan ni Tandang Goryo ng kondisyonis ang buong angkan ni Tandang Hermana. Kasama na roon, nahayaan kami ni Serapina na bumuo ng aming pamilya at makapamuhay ng maayos. Ipinabalik ang nilako nilang libreta na gabay ng lihim ng karunungan. Ipinaliwanag ni Tandang Goryo na katulad ni Tandang Hermano ay kailangan talikuran ni Tandang Hermana ang kanyang kakayahan sa lihim na karunungan. Tinanggap ni Tandang Hermana ang pangkalahatang kondisyon ni Tandang Goryo. Ginabayan ni Tandang Goryo ang kapatid para malampasan ang pagsubok. Sumailalim si Tandang Hermana sa kaparehong ritual na dinaanan ng kanyang kakambal. Dahil sadyang malakas ang kanyang karga, nagawa niyang malampasan ito. Nanatili muna ako sa pamilya ni Nilo. Parang kaanak na rin ang turing nila sa akin. Simula na iyon ang aking pagbabagong buhay. Umuwi ako sa amin para sunduin ang aking mga magulang. Namanihikan kami sa pamilya ni Serapina. Hindi ko na ipinagtapat sa kanila ang lahat. Nanatiling lihim ang totoong pagkakakilanlan ni Serapina at ng kanyang angkan. Magarmong kasalan ang naganap sa pagitan namin ni Serapina. Aaminin ko, Sir Joseph, na nagsimula kami ni Serapina na mag-umpisa. Niligawan ko siya at sinuyo pero naganap iyon pagkatapos ng aming kasal. Pinanindigan ko ang aking pangako na magbabagong buhay at itutuwid na ang nakagisnan kong gawain. Nagkausap kami ni Tandang Hermana ng masinsinan at personal kong naipaliwanag sa kanya ang lahat. Hindi man niya naibigay sa akin ang kapatawaran pero kahit papaano'y natuldukan ang aming hindi pagkakaunawaan. Maraming naisakripisyo sa pangyayaring yon pero naging daan ito para maayos ang matagal ng alitan sa pagitan ng magkapatid na Goryo, Hermano at Hermana. Masayang makikita ang 3 magkakapatid na masayang nag-uusap habang nagkakape sa palubog na araw. Itinuloy namin ni Serapina ang aming pag-aaral. Nagsama na kaming 2. Marami ang nagulat sa biglaang pagpapakasal namin. Marami ang nanibago sa aking biglaang pagbabago. Hindi na ako tumitingin sa ibang babae. Minsan ay si Serapina na mismo nagpupumilit sa akin na sumabay sa aking barkada. Simula nang mangyari sa akin yon, aking napatunayan kung sino ang aking tunay at tapat ng mga kaibigan. Sapat na sa akin na makasama sina Amboy, Patrick at Nilo, magdamag kaysa mayayaman kong kaibigan. Sa piling ng 3 matalik kong kaibigan, sigurado akong hindi na muling maliligaw ang aking landas. Buo ang tiwala ko sa kanila na kahit sa bingit ng kamatayan ay hindi nila ako iiwanan. Magkakapatid ang aming turingan at ipinangako kong babawi ako sa kanila hanggat makakaya ko.
Hindi naglaon ni nagbunga ang aming pagsasama ni Serapina. Ganap nang natupad ko ang pangako sa aming lolo Hermano. Malaki ng pagbubuntis ni Serapina nang magtapos kami. Kagaya ng pangako niya kay lolo Hermano, sinimulan niyang gampanan ng naiwang gawain ng abuelo pagkatapos niyang mailuwal ang aming panganay. Sa ngayon, ganap akong marino. Hindi ko batid kung anong pinaggagawa ni Serapina sa akin, pero kahit kailan ay hindi ako natukso sa mga babaeng nakakasalambuha ko sa bawat puwerto na aming dinadaungan. Sakaling may ginagawa man si Serapina sa akin, ay nanaisin kong ipagpatuloy niya yon para sa aming pamilya. Tao lamang po ako, Sir Joseph, at ang tukso, sa tulad kong marino, ay sadyang malaking hamon. Ayaw kong muling masadlak sa madilim na yugto ng aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat sa pagbabasa mo ng aking mahabang kwento. Lubos na gumagalang, Edwin. Napakaganda ng kwento ni Edwin, no? Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwentong ito? Kung nagustuhan niyo naman po, kahit po sana like lang. At saka mag-comment po kayo kung ano po yung nagustuhan niyo sa kwento, kung ano yung moral lessons o yung mga ayaw niyo sa kwento natin. Kung may time din po kayo, pwede din pong pakishare. At bisitahin po ang iba nating mga videos o mga stories. Tsak na hindi po kayo magsisisi. Bali sa next upload nga pala natin, kung sino yung magko-comment ng good story, ay isa-shoutout po natin sa susunod na upload. Yun lamang po. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat